Sa iba pa mga balita, nakaharap sa administrative complaint ang 7 pulis sa Maynila, kabilang ang isang police major matapos ireklamo sa NAPOLCOM dahil umano sa illegal na pag-aresto at pagdukot sa isang delivery rider noong Martes. Alamin ang detalye sa aking report. Hapon noong September 9, nakatambay lang daw ang dalawang magkaibigang binatilyo nang lapitan sila ng grupo ng mga kalalakihan sa Sampaloc, Maynila. Bigla na daw silang pinusasan at isinakay sa SUV. Kinuha ang kanilang mga gamit at pera bago magpakilalang mga pulis. Pagkatapos nito, dinala umano sila sa bahagi ng Rizal at doon pa nagpaikot-ikot sa kaumano binantaan. Doon po, di ko na po alam kung ano po yung pwede mangyari sa amin dahil sinasabi po nila sa amin na isa-salvage daw po nila kami na hindi po manamang dahilan. Marami po ma'am, puro pagbabanta po, napapatayin po kami kapag hindi po kami nakisama sa gusto nila. Habang nandun po kami sir sa Rizal, dun po kung ano-ano na po naiisip ko dahil ang tagal po namin dun, paikot-ikot lang po kami. Iniisip ko po kung makakauwi pa po ako sa pamilya ko. Nagawa na lang daw makatakas ng isa sa mga biktima na si Chester Dumaran, isang grab rider, habang kumakain ng mga pulis nang bumalik sila sa Maynila pasado hating gabi na ng Miyerkules noong September 10. Dahil dito nagtungo ang biktima sa National Police Commission o NAPOLCOM. Dito ipinakita ng NAPOLCOM ang mga CCTV kung paano nangyari ang pagkakaaresto at taliwas ito sa dokumentong isinumite ng mga 7 pulis. Kita rin sa CCTV na isinakay ang dalawa sa magkaibang sasakyan na parehong gamit noon ng mga pulis. Usap po nila yung kapatid ko dahil tumawag po yung kapatid ko. Ayaw po nila sabihin kung nasaan po kami at ayaw din po magpakilala. Pagkatapos po dumiretso po kami doon sa Maceda, sa may kainan po sa Egoy Sisling. Doon po, nakatiyempo po ako na takasan po sila dahil iniisip ko po yung mga anak ko sir dahil batang-bata po yung mga anak ko. Sanggol pa lang yun sir, 10 buwan. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Commissioner Rafael Calinisan, nakatakda siyang simulat sa Philippine National Police para bigyan ng proteksyon ang mga dumulog sa kanila at tulungan sa investigasyon. Wala naman daw hiningi sa mga biktima ng arestuhin sila, pero na-inquest na ang kasama ni Dumaran na nakakulong ngayon sa kaso ng paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Itinanggi rin ni Chester na gumagamit siya ng illegal na droga. So, magkokomento po ako sa tamang panahon, pero sapat na hong masabi na nagreklamo po itong si Chester sa NAPOLCOM at iniimbestigahan na ho ng ating IMIS yung pangyayaring ito. Hindi ho natin ito tolerate kung totoo po ito yung mga sinasabi ni Chester. Ganito nga, we will get to the bottom of it and we will never allow any abuses of our policemen sa taong bayan. Kung lehitimo man ang operasyon ng mga naturang pulis, sabi ni Calinisan, dapat sa una pa lang nagpakilala na agad sa kabinasahan ng karapatan o Miranda rights ang sino mang aarestuhin. Ang tamang proseso, dapat binasa muna yung kanyang mga karapatan bago siya inaresto, sinabi rin yung kadahilanan ng kanyang pag-aresto. Yun ang nasa manual ng ating PNP. At yun din ang ating nakalagay sa Bill of Rights. Sa pahayag rin ni Chester, hindi raw sinabi ng mga pulis ang dahilan kung bakit sila inaresto at paulit-ulit lang sinasabing makisama na lamang raw sila. Sinabi rin ni Chester na sinaktan sila habang nasa loob ng sasakyan. Sa parte naman ng NAPOLCOM, sinabi ni Calinisan na ikinababahala raw nito ang insidente at gusto ring marinig ang panig ng mga pulis. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.